Today is the day that the Lord has made, and we will rejoice. We will be glad in this wonderful gift of today. Over and over again in the book of Hebrews, it says, when the Holy Spirit says, today, if you hear His voice, harden not your hearts. Every day, God's voice speaks. And every day we have an opportunity to either hear and obey or ignore what God is saying. We are at a season called ordinary time. In many churches, it is also called kingdom tide. It is a season where we are given a glimpse, a taste, a foretaste of what kingdom life is about. What does it take? And what are the effects of that kingdom in our life? Marami po sa ating mga Kristiyano ang hindi nakakikilala na mula nung tayo ay nabautismo, sabi nga sa book of Colossians chapter 1 verse 13, He delivered us from the kingdom of darkness and then transferred us to the kingdom of His Son. This is God's work in our lives. Tayo daw po ay nailipat na at ngayon ay bahagi na ng Kanyang kaharian. At bilang mga alagad ng Panginoon, dapat nating kilalanin, ano nga ba? What does it mean to be in the kingdom of God? And for the next, perhaps over 20 weeks, we are on the 11th week now of ordinary time. It goes until week 34. So perhaps for the next 20 plus weeks, we will be examining and being able to discern upang matunghayan natin, makilala natin, paano nga ba mabuhay sa kaharian ng anak ng Diyos? Dahil ito po ang pinakasusi upang makita natin ang tunay na kahulugan ng ating buhay. Kaya tayo ipinanganak. Kaya tayo nandito. Kaya tayo isinilang upang gampanan ang tungkulin ng Panginoon sa ating buhay. Marami pong tao ang nabubuhay ng pag tinanong mo, bakit ka isinilang? Marami sa kanila ay hindi agad nakasasagot. Maganda yung sinabi ng isang American author. Ang pangalan niya ay si Samuel Clemens or si Mark Twain. 2 araw daw sa buhay ng tao ang pinakamahalaga. The two most important dates of a person's life is number 1, the date you were born. And number 2, the date you find out or discover why you were born. Because many people celebrate their birthdays. That's great. Because it's a very significant time. Bakit nga ba ako isinilang? Bakit nga ba ako kinakailangang mabuhay dito sa mundo? Hindi natin alam na tayo ay nabubuhay para merong tayong misyon upang gampanan ang pakay at layunin ng Panginoon sa ating buhay. You know, the people of Israel traveled from Egypt. They were set free to go into the promised land. And it took several years, many years. But the reading today shows to us what sustained them in that travel. The pillar of cloud by day and the pillar of fire by night. And one thing you will notice
that every time the pillar moved, the people of God had to move. Every time the pillar stopped, the people of God had to camp in that place. Sa madaling salita, ito po ang nagbigay ng katayugan. That is what gave them the ability and sustained them through their journey reaching the promised land. Ganon din po tayo. God's pillar of cloud, His presence is with us always. Kaya nga po palagi sa misa, palagi tayong pinaalalahanan, the Lord be with you. Because it is a reminder that God will never leave us nor forsake us, and He is always with us, a pillar of cloud. But God has His plan that we now have to align and be sensitive. Lord, kailan mo ko gustong humayo at kailan mo ko gustong manatili? Because we are always being led by God into the paths of righteousness for His name's sake. And so today, I just want to leave a challenge to us based on the gospel that we have. Because we must realize we have a great shepherd. A shepherd who is called the shepherd of Israel. Thou who lead Joseph like a flock. Thou who art enthroned above the cherubim. And we ask Him, shine forth before Ephraim and Benjamin and Manasseh. Stir up your power and come to save us. Cause your face to shine upon us, and we will be saved. Pero kinakailangan po, maging sensitibo tayo sa gawa ng Panginoon, sa pillar of cloud na yon, upang ang kaligtasan natin ay magkaroon ng katiyakan. Hindi tayo naliligaw ng landas at napupunta sa linang o sa wilderness na kung saan maraming mga ulupong na kumakagat sa tao ng Diyos noon. Namamatay sila dahil sila ay lumalabag doon sa direksyon ng Panginoon. Ang panawagan ng ordinary time ay sundin natin siya dahil tanging siya lamang ang nakapagbibigay ng misyon sa ating buhay. Karamihan po sa atin, marahil lahat tayo, dun sa mga nakikinig at nanonood, sumimba kahapon. At napakaganda at maluwalhati ang nakita nating pagkilos ng Panginoon. Pero tandaan natin, ito po ang mensahe ng gospel today. Because the gospel is set right after the transfiguration. Pagkatapos lamang ng pagbabagong anyo ng Panginoon, bumaba siya mula sa kabundukan ng tinatawag na Mount Tabor, kung saan naman agad-agad nakita niya ang isang pangangailangan. Makikita natin tayo rin. Pagkatapos kahapon, tayo ay bababa na. Kaya nga ang huling paghayag ng diakono ay let us go forth into the world. Humayo tayo. Bumaba tayo sa bundok na ating pinuntahan at dalhin natin ang kagandahang loob ng Panginoon. Ang ating misyon ngayon ay upang ikalat ito sa mundo. Ito ngayon ang makikitang hamon. When Christ came from that mountain, immediately there was a child that was demon-possessed. Many times, we wonder, bakit nga ba? Kasisimba ko lamang, ang dami nang nanamang tukso. Bakit nga ba? Kadadasal ko lamang, ang dami na namang problema. Yun nga po ang kadahilanan, bakit ka nagdasal? Bakit ka sumimba? Parang gera po yan. Ikaw ay binigyan ng armas, binigyan ka ng training, ng kung ilang taon o ilang buwan, at ngayon sasabihin, ngayon sumugod ka. At pagsugod, may kaaway dyan, may tunay na bala
na babaril at papatay sa'yo. At hindi mo pwedeng sabihin sa kapitan mo, Kapitan, pinabaril ako eh. Bakit nga ba sila bumabaril? Kasama yan. Kaya nga may baril ka rin, kaya may helmet ka, kaya ka may armas upang labanan yung kaaway. Ang kagandahan noon, ang ating armas, the weapons of our warfare, are not of the flesh, but they are mighty through God to the pulling down, to the destruction of the fortresses of the enemy. And so, we look today in our lives, ma-challenge tayo. Ang buhay ng Kristyanismo ay hindi pa chill-chill lamang po. Ang buhay ng Kristiyano ay nailalagay tayo sa war zone. May mission tayo. Life always has a mission. May pakay, may patutunguhan. Palaging, it's always reaching forward and moving upward in the kingdom of God. There is no retreat because we have understanding that the gates of hell will not prevail against His people. It is a proclamation of offensive, not defensive. Maraming tao akala nila pag sinabing the gates of hell, naku, pag umaatake si Satan, hindi siya makakapunta sa akin. Hindi po. Hindi yun ang konteksto. Ang konteksto po ng the gates of hell is ikaw ang aatake sa kaharian ng kaaway upang yurakan mo at wasakin yung gates of hell at hindi sila magiging matayog, hindi mananatili. The gates of hell will not prevail. Ganun po ang kapangyarihan. Ganun po ang bisa, ang kamandag kung tawagin natin ng ating buhay. At makikita natin to. Sa letter to the Romans, napakaganda ng sinabi ni Apostol Pablo. Marami nating matutunghayan dito. Subalit nais ko lamang bigyang pansin ang isang bahagi na naaayon po sa mensaheng nais natin, na ang buhay natin ay isang misyon. Ang buhay natin ay may layunin. At tayo ay pinahahayo ng Panginoon na binigyan niya ng armas upang magampanan natin ng may tagumpay. Praise the Lord, sabi nga ni Paul, who always leads us to victory. Sa Romans po, merong sinabi doon si Paul. Mahaba po yung introduction niya. Babasahin ko lang po isang verse. Sabi doon sa verse 5, through whom, ang tinutukoy dito si Jesus Christ, we have received grace and apostleship. Grace and apostleship. Kagandang loob, grasya, abilidad, at paghahayo, misyon. Meron tayong kapangyarihan, binigyan tayo ng abilidad, ngayon naman, meron din tayo ngayong mission order. Ang apostleship po ay natuugnay sa isang taong pinahahayo upang magdala ng mensahe, upang magdala ng isang mabuting balita. Someone who is sent out. And that is why always we are challenged. After this Mass, lahat po tayo ay may tungkuling taglayin. Hindi isang seremonya o ritual lamang. Hindi isang para maibsan ang ating konsyensya. Nakapagsimba ako eh. O ano ngayon kung nakapagsimba ka? Yun yung grasya. Nasaan yung apostleship na kung saan taglay natin ang kapangyarihan ng ating natanggap sa misang ito. Hindi naman kinakailangan ikaw ay maging full-time misyonaryo. Pero talaga naman, kung tutusin, lahat tayo full-time. Dahil sa bawat saglit ng ating buhay, meron tayong tungkulin upang ipahayag ang ebanghelyo ng Panginoon. At sabi doon sa Romans, kung babasahin natin, sa verse 14, masigasig, I give this with enthusiasm, with eagerness, sabi ni Paul, to preach the gospel. At yun po ang nais nating taglayin tuwing tayo ay umaakyat sa bundok ng Panginoon, bababa at haharap sa mga bagay-bagay na ating dapat gampanan. Walang pag-agam-agam, walang pagtatakot, walang pagdadalawang isip dahil alam natin kung sino tayo kay Kristo. Ngayong araw ng Lunes,
simula ng isang linggo na naman o kahapon ang simula, pero ngayon ang tinatawag na simula ng weekdays, kailangan kilalanin natin. Ang mga susunod na araw ay mga araw ng mga pagkakataon upang ikaw, kapatid, at ako ay magkaroon ng pagkakataong binigay ng Panginoon upang maibahagi niya ang kanyang misyon sa ating buhay. Amen.